Binantaan daw ng DND ang China Coast Guard na magtatangkang pumasok sa Pag-asa Island. Eto mga kapatid, itong balitang to ay mula sa Net25. Ito panoorin natin to mga kapatid na isang araw nakalipas, one day pa lang. Binantaan ng Department of National Defense ang mahigit sa 20 Chinese vessels na nakaposte sa Pag-asa Island na di nila ito papayagang makapasok sa isla. Sa kabilang dako, nakaranas din naman ng pambubuli warning mula sa Chinese vessels ang ilang senador. Ito, alam po na natin yung ilang senador. Pero panoorin natin to mga kapatid. Bigyan natin to ng reaction video, commentary. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Paki-click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, binantaan ng Department of National Defense ang mahigit sa 20 Chinese vessels na nakaposte sa Pag-asa Island na hindi nila ito papayagang makapasok sa isla. At sa kabilang dako, nakaranas din po ng pambubuli ng radio challenges mula sa China ang ilang senador na nagtungo sa isla dahilan para ipangakong maglalaan ng malaking pondo ang mataas na kapulungan para maggamit pandepensa sa teritoryo ng bansa. Kundi pa nila mararanasan mismo no? Kaya nga, sabi nga natin noong nakaraan, si Senator Robin, pasakayin natin sa sa resupply mission. Si Mean Corvera sa balitang yan. Baka sakali magbago ang isip. Dudugo ilong nila kung subukan nila. Yan ang banta ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa Chinese Coast Guard. Kung subukan nilang umatake, dudugo daw ilong nila mga tol. At mga o kung susubukan nilang pasukin yung Pag-asa Island, dudugo ilong nila. Yan ang banta ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa Chinese Coast Guard at mga Chinese militia sakaling magtangkang pumasok sa teritoryo ng bansa gaya ng Pag-asa Island. Haabot sa mahigit 20 ang barko ng China na nakapaligid dito sa Pag-asa Island. Dami, Ayon sa mga otoridad, aabot lang sa 3 hanggang 4 na nautical mile ang kanilang layo dito sa shoreline. 3 nautical miles, 3 hanggang 4 na Ito nga, kitang-kita nga sa likod niya Kabilang na dyan ang isang malaking barko ng Chinese Coast Guard at mahigit 20 Chinese militia vessel. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, kung susubukan ng mga Chinese militia, aabot lang ng 30 minuto maaring makapasok sila ng Pag-asa Island pero mahihirapan silang gawin ito. Meron hong mga contingency protocols which I cannot discuss, but as you see, the mobility that we can generate ay madali lang. Kaya na-transport ho natin lahat ang mga kapatid natin dito. And there are two factors na kailangan natin gawin. Kailangan natin i-harden ang ating facilities, gawing mas sustainable upang sa ganon, hindi kailangan lumikas. Pangalawa, meron tayong mga protocols sa last case hypothetical scenario na worst case na kailangan lumikas. Kanina, personal na bumisita sina Senate President Juan Miguel Zubiri kasama sina Senador Joel Villanueva at JB Ercito sa Pag-asa Island. Pero bago tuluyang lumapag ang sinasakyang eroplano, nakatanggap sila ng radio challenge mula sa Chinese Coast Guard. Nakakaalarma na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience nyo din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Nakikinig. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Sana in English mo na lang din, Kasi English nga, nahihirapan na sila intindihin, Tagalog pa kaya. Pero at least, diba, bilang Pilipino mga tol, talagang naramdaman natin yung inis din niya, Yung talagang desmayado mga tol, Biruin mo, Senator, na radio challenge siya, Kung nakikinig po sila, ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Ayon sa ilang... Diba nga, meron nga tayong matandang mapa mga tol. Panahon pa ng mga Kastila yung mapang yun. Diba? Yung mga inaangkin ng China, part na yan ng map natin Samantalang yung 10-dash line nila, parang last year lang yun Yung 9-dash line naman nila mga tol, ano lang yun? 1948 lang yun Diba? So, parang bago pa lang talaga. Inimbentong linya lang nila yun mga tol. Walang international law, walang batas. Maliban sa batas-batasan nila mga tol. Sila lang gumawa nun pero hindi naman yung sinusuportahan ng UNCLOS.
1982 nagkaroon ng UNCLOS para ayusin lahat yan, hindi maiwasan kung ano man yung mga conflict. Baka kasi bakuran to ng malaki ng ganitong bansa. Tas etong bansa babakuran ng ganitong malaki, tas maggegera sila sa dagat kasi nag-aagawan sila. Kaya nga nagkaroon ng UNCLOS, mga tol, para mawala yung conflict dyan. Di ba? O sinabi ng UNCLOS, o eto, bawat isa sa inyo meron kayong 200 nautical miles. Di ba? May mga 200 nautical miles yan. Ewan ko kung 200 nautical miles ba yung sa iba, pero lahat tayo, di ba, defined by UNCLOS, binigyan tayo ng exclusive economic zone. So kung ano yung part mo, yun lang yung sayo. Doon nagkaroon ng mga overlapping pero napag-uusapan naman. Kaso etong China mga tol, yung 10 dash line nila hindi naman defined by UNCLOS yan. Sila lang ang gumawa niyan eh. Matindi nun, sinakop nila yung 90% ng South China Sea. Titigas ng mga muka. Tapos sila pa siga dun. Ilang mangingisda na residente ng Pag-asa, madalas nilang nararanasan ng pambubuli mula sa nakapaligid na barko ng China. Kabilang narito ang pagbusina ng malakas sa kanilang mga barko at water cannon kapag napapalapit sa lugar kung saan sila nakaangkla. Grabe no, tindi. Ayon sa mga senador, desidido silang pondohan ang lahat ng pasilidad ng sandatahang lakas para protektahan ang mga mangingisda at mga teritoryong inaangkin ng China. Yan, hindi nila alam, binabinocular din sila. Bahagi rin ito ng investment sa seguridad ng bansa, kabilang na ang Pag-asa Island. Kanina pinangunahan ng mga senador ang groundbreaking ceremony ng magiging dormitoryo ng mga tauhan ng Philippine Navy na inaasahang magpapalakas pa sa presensya ng militar at maaring mapigilan na ang panghimasok ng China. It pains me to see every night pag nagkaka-resupply mission po sila sa BRP Sierra Madre, binobombahan po ng water cannon ang ating mga kababayan, ating mga fisher folk, ating mga sundalo, Coast Guard. Talagang walang awa ang pagbobomba nila sa ating mga tropa. Pero nakikita nyo yung dedikasyon, ang pagmamahal po nila sa ating mahal na bayan na maski na po napakadelikado ang dinadaanan nilang talagang I'd say hardship no or talagang struggle para makabigay po ng resupply sa ating BRP Sierra Madre. Ang konstruksyon ng naturang infrastruktura kasama sa ipinaglabang 10.5 bilyon na pondo ng Senado sa ilalim ng 2024 national budget. Popondohan rin ng Senado ang nasa wishlist ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng 2025 national budget. Nakatira sa nipahat ng ating mga sundalo dito, mga hindi magaganda mga of course infrastructure. Wawa naman nung nakatira sa nipahat yung mga sundalo. So tama lang talaga, mabigyan sila ng maayos na matutulugan. No? Hindi pa kompleto. They're doing their best with whatever resources they have. Kaya nag-step up pong Senado, we're giving them this 20 million peso dormitory type barracks para sa ating mga sundalo. Hindi papayag ang mga residente ng Pag-asa Island na maagaw ang kanilang teritoryo at maangkin ng China. Sabi ng mga residente, handa silang sumabak sa anumang laban para idepensa ang kanilang soberenya. Mula sa ayan. Tama rin naman yung sinabi ni DND, mga tol, Secretary Gibo Teodoro, na hindi niya pwedeng i-discuss kung ano man yung mga naka-reading safety measures nila if ever na sumugod nga ang China, ang Coast Guard dito sa Pag-asa Island. Pero meron silang mga mga protocol sila, mga kapatid. No, sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, pag sinubukan nila mga 20 to 30 minutes lang andiyan na sila sa Pag-asa. Pero pag ginawa nila yon, dudugo ilong nila, mga tol. At pag ginawa ng China yon, mga tol, talagang gera na yon. Kasi inatake na nila isang matatawag na nating part ng bansa natin to, itong island na to. Ayun, may bandila ng Pilipinas, mga tol, part na ng bansa natin yan. Pag yan sinugod na ng China, ibig sabihin talaga nasa invasion mode na sila. At may invoke na rin doon, mga tol, yung Mutual Defense Treaty. Talagang gera na yon, mga tol. Pero sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, pag ginawa niyo yan, dudugo ilong ninyo. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito? Pwede ka magbigay ng komentaryo, pwede ka magbigay ng reaksyon, at pwede ka magbigay ng iyong opinion dito sa mga balita ang pinapanood natin. Alright, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.